Takot ka bang gumala sa gubat ng hating gabi? Panoorin ang aking video para makita kung ano ang meron dito. Halughugin ngani natin ang gubat para makakita tayo dito ng dambuhalang king cobra. Naliliitan kasi ngani kami sa nakita naming king cobra nung isang araw. Kaya ngani bago pa lumalim ang gabi, pupunta na kami sa masukal na gubat para maaga kami makapagsimula sa paghahanap. Hindi pa nga kami masyado nakakalayo, nakakita agad ako dito ng isang insekto. Bumibilog ngani ang insekto na ito pag hinahawakan at sobrang tigas niya. Ito yata yung tinatawag na pill bugs. Siguro yung mga batang 90s sasabihin na parang bakugan ang isang to kasi bumibilo. Sinusubukan ko ngani na ibuka siya dyan pero hindi kaya dahil sobrang tigas niya talaga. Kaya ngani ibinali ko na lang siya kung saan ko siya dyan kinuha. Baka kasi ngani ma-stress pa ang insektong ito at mamatay. At ito naman ngani ang sunod kong nakita. Dinaanan lang to ni Kim Vlogs, hindi niya siguro napansin. Gawa ng napakagaling niya ngani dyan mag-camouflage sa sanga. Kaya hindi ngani siya basta-basta talaga dyan na makikita. Yan naman ngani ang gliding lizard. Napakagaling ngani niya na magpalipat-lipat sa sanga. Gawa ng meron ngani yan parang pakpak sa kanyang katawan. At meron naman ngani dito isang napakagandang bulaklak. Marami ngani ang nagsasabi na ito daw ang ginagamit na shampoo noong panahon. Napakarami ngani ang lumalabas na katas pag pinipiga at parang shampoo talaga, pati ang amoy niya ay mabango. Sa susunod ngani ay gagamitin ko to sa aking buhok at bibidyohan para makita ninyo. Meron pa ngani dito mga halaman na nakikita ko sa mga kabahayan. Hindi ko lang ngani sigurado kung ito ba yung tinatawag na Marian. At meron pa ngani dito mga wild na orchids. Kaya masasabi ko ngani na napakalusog na ng gubat dito sa amin. Napakasukal na ngani ng dinadaanan namin ditong gubat at medyo may mga bangin-bangin pa. Pero wala pa ngani kami dito nakikitang king cobra. At ito ngani may pinasukan pa kami ditong kuweba, napakaraming paper wash. Kaya ngani kailangan na nakayuko lang kami dyan sa loob ng kuweba, baka kasi masagi namin ang mga paper wash na ito. Napakasakit pa naman itong makatusok. At yan nakakita pa ngani ako dito ng huntsman, kinakatakutan ni Macdon. Lapitan na ngani si Macdon ng mga ahas, wag lang ng mga huntsman. Medyo may arachnid ngani yan si Macdon. Kaya ngayon alam nyo na ngani kung ano ang panglaban sa kanya. At nang palabas na ngani kami dito sa kuweba, nakakita pa ako dito ng huntsman. Sobrang dami ngani nila dito. Pero wala ngani yung dating mga huntsman dito na halos kasing lalaki na ng palad. Paglabas ngani namin ng kuweba, ito agad ang sumalubong sa akin. Isang may mga tinik na dahon. Akala ko ngani may kumagat sa akin na insekto, gawa ng natusok ako nito. Nakakita ngani kami dito ng isang bentod gecko. Napakalaki na ngani ng isang to. Kadalasan kasi ngani na nakikita namin ito, halos kasing lalaki lang ng butiki sa ating mga kabahayan. Sinusubukan ko pa ngani na ipakagat dyan sa dahon, kaso hindi na siya ngumanga. At ito naman ngani, nakakita kami dito ng kakaibang gagamba. Halos kahawig lang ngani ito ng cat face spider, pero hindi ngani kami sigurado sa ID ng isang to. Pero parang okay din pang laban. At ito pa ngani ang isa sa mga iiwasan sa gubat. Napakadaming tinik ng vine na ito. Medyo malas-malas pa ngani ako sa oras na yan, gawa ng nadaanan ko. Kaya ayan, medyo nagasgasan lang naman yung paa ko dyan. Nakakita pa ngani kami dito ng dalawang ahas sa iisang puno. Hawak ko naman ngani yan na isa, yan ang bronzeback dendrolapis marinae. Walang tinataglay na kamandag kaya walang threat sa tao. Pero wag ngani gagayahin ang paghawak sa mga ahas, lalo na kung walang sapat na kaalaman. Baka kasi ngani venomous ang mahawakan na ahas, delikado. At yan naman ngani yung isa pang ahas. Paras lang naman ngani silang bronzeback, pero itong isang to, yan ang dendrolapis luzonensis. Kung mapapansin nyo ngani, magkaiba ang kulay nila. Yung hawak ko dyan ay mapusyaw at yung hawak naman ni Macdon ay matapang ang kulay. Ang pinagkaiba lang, yung luzonensis ay agresibo ang ugali, mahilig manuklaw, at yung marinae naman ay mabait. Sa unahan lang ngani, nakakita pa kami dito ng napakagandang marbled crested lizard. Napakagaling ngani nila mag-camouflage dyan. Kung ano ang kulay nila, yun din ang dinadapuan nila. Para ngani hindi kaagad sila makita ng kanilang mga predator at mas madali sila makakuha ng pagkain sa ganyang paraan. At yan, nakakita pa ngani kami dito ng kakaibang grasshopper. Parang may sungay pa ngani siya dyan. Kung sa malayo aakalain mong tuyong dahon lang siya. At yan, meron pa ngani dito isang ibon sa puno ng nyog. Yan naman ngani ang tikling, kung tawagin dito sa albay. At dito naman ngani sa unahan lang, meron pa isang ibon. Hindi lang ngani masyadong kita sa video, gawa ng napakataas. Yan naman ngani ang kingfisher. At ito pa ngani, isa pang napakataas na ibon. Yan naman ngani ang emerald dove. Sayang ngani, sobrang tataas nila, hindi natin masyado makita sa camera. Meron naman ngani dito sa daanan lang, isang napakalaking cane toad. Mas malaki pa ngani sa kamay ni Macdon. Kaya ngani napakabilis niyan tumalon, hindi ko nasipa. Ito naman ngani, akala namin nakakita na kami ng juvenile na king cobra. Isang mountain rat snake lang pala. Medyo may similarity kasi sila sa pattern ng kanilang kulay. Kaya aakalain mo talagang king cobra. At ito naman ngani, muntik pang maapakan. Buti napansin ka agad. Naglalakad kasi kami dito sa gubat, nakatingala, gawa ng
hanggang sa taas kami naghahanap ng mga ahas. Hindi namin alam kung bakit nasa baba ang viper na ito. Yan naman nga na ang Tropidolaemus sabanolatus or T-sab kung tawagin ng ilan. Makamandag naman nga ni ang ahas na ito kaya delikado. Hindi natin tumahawakan kaya hayaan na lang natin yan dyan.